Hi, hello mga technician. Welcome back to our YouTube channel. Sana nasa mabuti kayong kalagayan and God bless you all. So if you're new here, don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga computer hardware tutorial. Pero sa previous lesson natin, pinag-uusapan natin ang North Bridge at South Bridge. Pero may napansin ba kayo? Kapag tumitingin tayo sa bagong motherboard ngayon, para wala na ang North Bridge. So, the big question is, bakit wala ng North Bridge ang mga modern motherboard? Saan napunta ito? At paano na ngayon nag-uusap o nakipag-communicate yung CPU kay RAM at saka yung graphics card? Okay? So, let's find out. Okay, so meron tayong quick review. Ano nga ba yung North Bridge? Okay, bago natin sagutin ang tanong, balikin muna natin kung ano yung North Bridge. The North Bridge was a chipset found in an older motherboard. So ito yung responsible sa mga high-speed communication sa pagitan ng CPU, ni RAM at saka ni graphics card. So, kaya nga tinawag natin siya na North Bridge, no? Serve as bridge para magkaroon ng communication yung mga components na yan, like CPU, the RAM, and the graphics card. So, saan pa natin makikita ang North Bridge? Sa older motherboard. So, draw a line between the CPU, the RAM, and the graphics card. Between that is the North Bridge. Na meron din siyang heatsink kasi nag-absorb siya ng heat para ma-maintain na lagi din siyang malagay. Okay? So, imagine mo guys, no, yung North Bridge bilang isang traffic enforcer. So, lahat ng data mula sa processor papunta sa RAM at graphics card ay dumadaan muna dito. So, nung panahon ng mga lumang computer, no, napakahalaga ng North Bridge para ma-maintain ang speed and communication ng mga main components. So, ngayon, bakit inalis yung North Bridge? So, bakit wala nga ba yung North Bridge na wala ngayon? The simple answer is technology improved. Nagbabago yung natin technology. No? So, nagkaroon ng upgrade na kung before, yung old motherboard is composed of thousands of chipsets. Dahil doon in mid-80s, no, yung mga company, nagkaroon sila ng upgrade. Okay, so i-discussin natin yan. So, habang lumalakas ang mga processor, napansin ng mga engineer na mas magiging mabilis ang computer kung ilalagay mismo ang trabaho ng North Bridge sa loob ng CPU. So, instead of this guys, no, CPU to North Bridge to RAM. Ngayon, pinaiksi na lang guys, di ba? CPU to RAM. Okay? So, mas maiksi yung dadaanan ng data, mas mabilis yung communication, mas efficient ang buong system. Okay? So, memory controller is now inside the CPU. So, isa sa pinakamahalagang trabaho ng North Bridge ay ang pag-control ng RAM. Sa mga modern processor, ang memory controller hub ay nasa loob na mismo ng CPU. This is called Integrated Memory Controller or IMC. Okay? Kung yung dati, yung old motherboard, ay tinatawag natin isa ng Memory Controller Hub. So, dahil dito, mas mabilis yung pag-access ng processor sa memory, mas mababa ang latency, mas mabilis ang multitasking, and mas responsive ang computer. Okay? Then, tinatawag nating better reliability. So, ano yung advantage of removing the North Bridge? So, ano nga may magiging benefits? Yung, meron siyang faster performance, mas mabilis ang communication, dahil wala nang middleman. No? Kung dati CPU and RAM and so on. No? So, tatlo yung dadaanan niya. No? Si CPU, si North Bridge, saka si RAM. So, ngayon, CPU to RAM na lang siya. Then, we have the lower latency. No? Mas mabilis makarating yung mga data sa processor. Better gaming performance. Mas mabilis yung communication sa graphics card. Lower power consumption. Mas kukunting chips ang ginagamit. Mas matipid sa kuryente. And smaller motherboard design. So, dahil wala nang North Bridge chips, mas simple at mas compact ang motherboard.
Okay? So, better reliability and mas kukunting component at maaring masira. Okay. So, did you know guys, that the first Intel processor with an integrated memory controller become common in consumer system, no, in late 2000 and early 2010. Since then, separate Northbridge chips have gradually disappeared from the most desktop and laptop motherboard. So this is the reason why today's computer boot faster, multitask better, and deliver higher overall performance. Okay? So kung isusummarize natin, no, ang Northbridge ay nakokontrol ng communication kay CPU, kay RAM, tsaka si graphics. Pero sa modern computer ngayon, ang mga trabaho nito ay nilipat na mismo sa processor. As a result, better performance, lower latency, better gaming, and the multitasking. And also, a smaller motherboard. Kaya kung napansin mo yung bagong motherboard, no, huwag kang magulat kung wala ka nang makitang Northbridge chip. So, hindi ito nawala, no? Lumipat lang ito ng trabaho natin sa loob mismo ng processor. Okay, and that's our lesson for today. I hope na mas naintindihan ninyo kung bakit nawala ng Northbridge sa modern motherboard. If you enjoyed this tutorial, please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga sumusunod na videos tungkol sa computer hardware, networking, and programming, and also the computer system services. Comment below kung ano yung computer hardware topic ang gusto ninyong pag-usapan natin sa susunod. Maraming salamat sa inyong panonood. This is Prof. Bunny signing off. Stay curious, keep learning, and see you in the next video. God bless everyone.